Nagkaroon ng mayamang nobyo ang dalagang si Queenie. Lahat na lang ng bagay ay kaya na siguro nitong mabili. Kaya sa kanyang isipan ay sobrang swerte niya talaga dito at ang pakiramdam niya ay sa kanya na din ang kayamanan ng binata. Gerald, sira na ang sapatos ko. Ito pa man din ang paborito kong isuot. Lumang-luma na din kasi. Baka naman pwede mo akong ibili ng sapatos at ang gusto ko ay yung mahalang presyo para makasabay naman ako sa uso. Malambing na sabi ni Queenie sa kanyang nobyo. Palagi talagang may pasalubong ang lalaki sa kanya. Kung ano-anong pagkain tulad ng tsokolate at kung minsan ay ito na rin ang nagro-grocery para sa kanyang pamilya. Sige, ibibili kita ng bagong sapatos. Yun lang pala eh. Kung dyan ka magiging masaya, mahal ko, sagot ni Gerald habang nakatitig sa kanyang mga mata. Siyempre naman magiging masaya ako kung ibibili mo ako ng mga gusto ko. Pero Gerald, sa totoo lang, naluluma na din ang mga short ko. Nakakahiya naman kung paulit-ulit kong susuotin ang mga yun. Pati ipareban mo na din ang buhok ko kasi parang hindi na maganda eh. Gusto mo ba yun? Ang pagtawanan ako ng ibang tao nang dahil sa itsura ko? Gusto ko din na make-up at mga gamit sa balat. Sobrang lungkot ko na kasi kaya kailangan ko ng mga bagay na yan para sumaya naman ako. Dagdag ng dalaga sa kanyang nobyo. Talagang lahat na lang ng bagay na gusto niya ay sinasabi niya kaagad sa lalaki. Kahit na piso ay wala itong ginagastos at palagi na lamang nakaasa sa pera ng binata. Ngunit ang problema nga lang ay hindi na pala kaya makabili ni Gerald ng lahat ng bagay na gusto niya. Tanging sapatos lang daw ang kaya nitong mabili sa ngayon. Naku, pasensya na mahal. Sa totoo lang ay wala pa akong pera sa ngayon at hindi ko mabibili ang iba mong kagustuhan. Baka naman pwedeng sapatos na lang muna ang ibili ko sa'yo tapos sa susunod na buwan na yung iba. Pangako, bibilhin ko ang lahat ng yun pag nagkapera na ako, sagot ng binata. Nang dahil doon ay napasimangot si Queenie. Kung dati naman kasi ay ibinibili agad siya nito ng kung anong gusto niya. Walang dahilan upang hindi siya nito ibili dahil marami naman itong pera. Ano ba yan? Di ba? May nakatabi ka naman pera? Baka naman pwede mong gastusin muna yun para sa akin. Hindi mo naman ata talaga ako mahal eh. Galit na sabi ni Queenie. Pero wala na kasi talaga akong pera. Pang-emergency ko kasi ang itinatabi ko eh. Malungkot na sagot ni Gerald. Baka talagang hindi mo nga ako mahal. Parang kaunti lang naman ang pinapabili ko sa'yo. Pakiramdam ko tuloy ay pinagdadamutan mo na talaga ako, sabi ng dalaga na nakasimangot ang muka. Talagang mukhang pera ang babaeng ito. Lahat na lang ng makita niyang bagay na meron ng kanyang mga kaibigan ay agad niyang kakausapin ng kanyang nobyo upang ibili din siya nito. Wala kasi itong pera, kaya kay Gerald na lamang palaging nakaasa. Hilig niya talaga ang mga pampaganda dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Tamad din ang babae at ang gusto ay ang magpakasarap lamang sa kanyang buhay. Hindi din naman makahingi ng pera ang dalaga sa kanyang mga magulang dahil labandera lamang ang kanyang nanay at ang kanyang tatay naman ay isang construction worker. Kumakasya lang ang kanilang pera para sa pangkain sa pang-araw-araw. Ngunit talagang nang magkanobyo ito ng mayaman ay ito na ang pagkakataon niya na mabili ang lahat ng kanyang kagustuhan. Nang dahil naman sa pagmamahal ni Gerald sa dalaga, ay ibinibili nito ang nais ng kanyang kasintahan kahit hindi na niya mabili ang sariling kagustuhan. Masaya din naman siya tuwing nakikita niya si Queenie na masaya at kapag hindi niya kasi ito binili ng mga bagay-bagay ay agad nila itong pinag-aawayan. Napakaraming dahilan ng dalaga tuwing hindi masusunod ng binata ang kanyang luho. Kawawa naman daw siya at pinagtatawanan ng iba niyang mga kaibigan nang dahil sa luma ang kanyang mga kasuotan. Kaya pag naluluma ang kanyang mga kagamitan ay ang nobyo agad ang kanyang takbuhan. Pumayag naman si Gerald sa kagustuhan ni Queenie. Agad nitong kinuha sa kanyang tabihan ang mga pera na dapat ay gagastusin niya kung kinakailangan lamang. Ang dalaga naman ay agad na nag-ayos ng sarili. Pupunta na kasi sila sa mall upang bilhin ang kanyang mga kagustuhan. Nakamotor ka ba ngayon? Gusto ko, iangkas mo ko ha?
Gamitin mo yung pinakamahal mong motor para pag nakita ako ng mga kaibigan ko, ay mapapatingin sila sa atin. Masayang sabi ni Queenie. Ah, oo. Nakapark doon sa may kanto. Umuulan kasi kaya isinilong ko na lang muna sa may bubong. Sagot ni Gerald. Maya-maya lamang ay umalis na ang dalawa. Pagkarating nila sa mall ay agad silang nagtungo sa tindahan ng sapatos. Lahat na lang ng bagay ay kanya nang kinuha, pati na din ang mga make-up, damit at kung ano-ano pa. Bayaran mo ang lahat ng ito ha. Salamat talaga dahil palagi mo na lang akong pinapasaya, sabi ng dalaga sa kanyang nobyo. Nagulat naman si Gerald sa kanyang mga nakita. Sobrang daming dala ng dalaga at sa tingin niya ay hindi niya kayang bayaran ang lahat ng ito. Kaya nakiusap ang binata sa babae na baka naman pwedeng bawasan ng kaunti ang kanyang mga balak bilhin. Naku, baka naman pwedeng kaunti muna mahal, nakayukong sabi ni Gerald. Pero nakasale na nga ang lahat ng ito. Kung hindi ko pa lulubusin, ay mas magmamahal ito sa susunod na araw, malungkot na sabi ni Queenie. Napakadami talaga noon at higit sa lahat ay mga mahal ang presyo. Hindi kasi bumibili ang dalaga ng mga fake o kahit na class A. Ang gusto nito ay puro original. Halos 30,000 pesos din kung kwekwentahin. Ano ba yan? Diba? Marami ka naman pera. Dapat sinabi mo kaagad kung gaano lang kadami ang dapat kong kunin. Hindi yung hinayaan mo lang ako tapos di mo pala mababayaran. Huwag na nga tayong mamili at nakakadismaya lang, nakasimangot na sabi ni Queenie sa kanyang nobyo. Ngunit sa hindi inaasahan ay nasa mall din pala ang nanay ni Gerald at nakikinig ito sa lahat ng kanilang usapan. Wala ka palang pambayad eh. Bakit anak ko ang hinihingan mo ng pera? Kahit na isa nga ay walang bitbit ang anak ko. Tapos ikaw pa ang may ganang magreklamo? Huwag mo siyang masigaw-sigawan kung ayaw mong mapahiya. Magtrabaho ka para makabili ka ng gusto mo. Hindi yung aasa ka sa pera ng iba, tapos pag hindi na pagbigyan ay mag-iinarte ka. Mukha ka palang pera, pero pag nasa bahay ka namin, akala mo kung sino kang maamong tupa. Galit na sabi ni Aling Juby. Hinila nito ang kanyang anak palabas at si Queenie naman ay pinagtitinginan ng mga tao. Rinig na rinig kasi ng mga ito ang mga sinabi ng galit na ina matapos malaman na pinaperahan nito ang kanyang anak. Nang dahil doon ay tumakbo si Queenie papalabas ng mall. Hindi na niya inabutan ang kanyang nobyo sa labas at kahit tawagan niya ito ay hindi naman ito sinasagot ni Gerald. Ilang araw ding hindi nagparamdam ang binata sa kanya at nang dahil doon ay hindi na niya mabili ang kanyang mga kagustuhan. Hanggang sa lumipas ang isang linggo ay nakatanggap siya ng tawag sa lalaki. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Naisip ko din naman sa sarili ko na hindi mo talaga ako mahal at nandyan ka lang sa tabi ko para sa pera ko. Pasensya ka na dahil hindi ko na kaya makita ka pa at marami naman diyang iba na tunay akong mamahalin, sabi ni Gerald. Napaluha na lang ang dalaga sa kanyang narinig. Nalaman niya din naman sa kanyang sarili na talagang nagmukha siyang pera at palagi siyang nakaasa sa iba. Simula noon ay natuto siyang magsikap sa buhay at maghanap ng sariling trabaho para mabili niya ang mga gusto niyang bilhin. Nakita niya naman si Gerald na masaya na sa piling ng iba. Kumakain ito sa tabi-tabi at karinderya dahil sobrang simple lamang ng dalaga na bagong nakapagpatibok ng puso ng dati niyang nobyo. Sa buhay natin ay hindi mahalaga ang pera sa taong nagmamahalan. Dapat mong mahalin ng isang tao dahil mahal mo ito. Kung tunay mong iniibig ang iyong kasintahan ay dapat masaya ka na sa kung ano ang meron kayo. Ang lahat naman ng bagay ay nagiging masaya kung ang iyong kasama ay ang iyong minamahal. Matuto tayong magpasalamat at magbalik. Kung sino ang nakakaluwag-luwag sa pagpepera ay siya muna ang gumastos at kung ikaw naman ay nagkaroon na ay bawian mo siya. Kasabihan nga ay give and take. Ang isang relasyon ay hindi lamang puro saya. Meron din itong lungkot at mga problema. Ang kailangan lang ay magtiwala, magmahal at igitna nyo ang Diyos sa inyong pagmamahalan upang ang relasyon nyo ay magtagal hanggang sa buhay na walang hanggan.
At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nabigyan kayo nito ng magandang aral. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay hinihiling ko po ang inyong mga panalangin para sa kapayapaan ng ating mundo. At God bless us all.